The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Before the feast of the Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So during supper, fully aware that the Father had put everything into his power, and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with a towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all." For he knew who would betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sabi po nila, ang isa daw pong tao na nag-aagaw buhay o malapit ng mamatay, ang pinakahuli daw na nawawala na senses ay ang tenga. Kaya nga 'di ba, may kasabihan tayo na kapag ang isang tao ay malapit ng pumanaw, ibulong mo sa kanyang tenga kung ano ang nais mong sabihin, sapagkat maririnig niya yun. Nung ang aking nanay ay malapit ng malagutan ng hininga, dahil hindi na siya nakakapagsalita, at higit lalo dun sa huling segundo ng kanyang buhay niya, ang naalala kong sinasabi ko noon, "Ma, mahal na mahal kita. Pinapangako ko sa iyo na walang misa na hindi kita maaalala." Alam ko narinig ng nanay ko yon. Dahil sabi nga nila, ang pinakahuling sense na nawawala sa tao bago siya pumanaw ay ang tenga. Mga kapatid, ngayong hapong ito, ay pumapasok na po tayo sa pinaka-core o pinaka-loob ng mga mahal na araw. Pumapasok na po tayo ngayon dun sa pinaka-core
Pinakaloob ng mahal na araw. At ano po yung pinakaloob ng mahal na araw? Mahal. Pagmamahal. At ngayon po, Maundy Thursday. Saan ba galing yung salitang Maundy Thursday? Ito po ay galing sa mandatum. Ito po yung Thursday na kung saan si Jesus, na alam nating bukas, Good Friday, mamamatay na siya, ay may iniwang mandatum o commandment sa atin. Mandatum means commandment. At ano po yung commandment na yon? Love one another. Pero may kasunod pa yan. As I have loved you. Love one another as I have loved you. So hindi lang pala sapat yung love one another. Love lang, love lang. Hindi. Para sa ating mga Kristiyano, the very basis of our love, which makes it different from other forms of love, the worldly form of love, is that our love ay bumubukal ng gagaling sa pagmamahal ni Jesus para sa atin. Love one another as I have loved you. Kaya nga ngayong Maundy Thursday, mayroong dalawang event na nakapaloob sa ating celebration. At itong dalawang event po na ito, dito ipinakikita ng Panginoon sa atin kung ganon niya tayo kamahal. Hindi na niya inintay na tayo yung mapunta sa alanganin bago niya sabihing, mahal kita. Hindi. Siya yung mapupunta sa alanganin bukas sapagkat pinagtaksilan na nga siya ni Judas. Bukas, aalalahanin na natin ang kanyang pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay sa krus. Kaya nga ngayong gabi, sinabi na niya sa atin, loved one another as I have loved you. At paano nga ba tayo minahal ng Diyos hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay? Ang una po nating mapapansin ngayon, celebration ng Maundy Thursday, ay ang washing of the feet. Anong nais itong ipaalala sa atin? That Christ's love is the truest form of love, and it is expressed by humility, by kneeling down. Makapaghuhugas ka po ba ng paa ng isang taon habang ikay nakatayo? Hindi. Jesus showed us that true love comes from humility. At kung hindi po ito manggagaling mula sa humility o pagpapakumbaba, hindi po totoong pag-ibig iyan. It is only in humility that our love can be a form of sacrifice. It is only in humility that our love can be unconditional. Jesus knelt down to show us that true love served. True love serve. Pangalawa, Jesus instituted the Holy Eucharist. After giving us His heart, ano ba yung nasa loob ng puso ng Panginoon? He also gave us His body. Wala na nga siyang itinira. Lahat-lahat na.
At sa misa, dito kanyang ibinigay ang kanyang buong buhay, pati katawan, pati dugo. Kung minsan, napakadalas po nating makahanap ng excuse para hindi magsimba. Ako, nakakasigurado ko maya-maya. Yung iba sa atin, ang iisipin na lang ay kapag Station of the Cross, magbisita iglesia, pero hindi naman nagsimba. Kapag pa-bless ng ganito o ganyan, okay na yun. Mahal na araw na yun. Sa misa po mga kapatid, sinabi ng Panginoon, verbatimly, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ninyo. At ano ang nabasa nasa bandang dulo nito? Do this in memory of me. So mga kapatid, every time po na nagsisimba tayo, hindi lamang po ito obligasyon, attendance check, okay, check. Next week, check. Next week, check na naman. Hindi lang po ito ganun. Tayo po ay pumapasok sa kwento ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay nakikiisa sa Kanyang pagmamahal. At mamaya-maya lamang po ay tatanggapin po natin ang katawang ito ni Kristo. Na hindi lamang katawan, kung hindi ang buong-buong pagmamahal niya para sa atin. Hindi lamang po yan ostya. Hindi lamang yan wafer. Hindi lamang yan tinapay. Ang nandyan ay si Jesus na buong-buong nagmamahal sa iyo. Kaya nga itong celebration po natin mga kapatid, it is a celebration of love. A love na kailangang i-imitate, a love na kailangang alalahanin. So my dear brothers and sisters, wag lang po tayong tanggap ng komunyon. At pagkatapos nun, pag uwi natin sa ating mga bahay, panggap lang ng panggap. Wag lang tayong tanggap ng tanggap. Wag lang tayong panggap ng panggap. Gawin naman nating aktwal at ganap yung pag-ibig na tinatanggap natin sa pagdiriwang ng misa. So my dear brothers and sisters, I hope that our Christian faith is not only based on personal devotion, no? Hindi lamang po sana nakabase sa religious article na hawak-hawak natin o sa pagbabasa ng Bible. Yes, importante po yung mga yan. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating buong pusong pakikiisa, higit lalo sa banal na misa, sapagkat dito natin inaalaala ang pagmamahal ng Panginoon. At doon tayo humuhugot ng lagas. Doon tayo humuhugot ng inspirasyon upang ang pagmamahal na ito na tinatanggap natin during communion as a form of food will also strengthen us to imitate that same love to our brothers and sisters. Remember, love one another as I have loved you. Ito na po ang huling hapunan ng ating Panginoon. Pwede ba niyang marinig mula sa atin ang isang matamis na bulong? Yes, Lord, I have loved you just as how you love me. Inaanyayahan ko po kayo lahat na bago kayo umuwi, dumaan muna po tayo dito at ibulong natin sa Panginoon ang mga salitang, Lord, mahal din kita.